Sara. Out of the blue, biglang gumawa ng ingay. Lola mo. Hindi ko alam kung bakit, kung ba't ginawa niya tong video na to. I mean, it doesn't give her justice eh. Oo. It doesn't give her, it doesn't make up for what she did. Oo. Kasi, una, pilit na pilit kasi. Sobra. Pilit na pilit kasi. Ito kasi sinabi niya kanina, naglabas siya ng video, tapos yung video niya, sabi niya, hindi ako bratinela. Hindi ako spoiled brat. Sabi nung spoiled brat, hindi ako spoiled brat. Alam mo yung alam niyo yung mga yung itong ginawa ni Sarah na to. Parang yan eh, parang yung kapag lasing ka, tapos sabihin mo, hindi ka lasing. Hindi ako lasing. Sino sabi siya lasing ako? Ganun yung ginawa niya. Hindi ako lasing, no? Alamang bote lang ako eh. Ganun yung ginawa niya. So, hindi raw siya brat. Hindi raw siya brat. Hindi ako brat. Yeah. I'm not a brat, diba? Tapos, as usual, sinasabi na naman niya, inaatake lang siya sa politika. Inaatake lang daw siya sa politika niya. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin niyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit niyo po ang Sendwave for the first time, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Nakakainis naman to si Sarah. Panood natin yung balita. Vice President Sara Duterte sa mga batikos na tumatawag sa kanyang bratinela o spoiled brat. Kasunod niya ng mga naging sagot niya sa budget hearing ng Kamara at Senado para sa hinihinging pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte sa mga kritikong nagsasabi raw na nag-asal brat siya nang humarap sa budget hearing ng Office of the Vice President sa Kamara noong August 27. Ang budget hearing kasi nauwi sa patutsadahan. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Actually, hindi namin alam. Kasi hindi ka naman namin kilala. Kilala ka malamang ng mga taga Davao. Oo, yung gets ko yun. Kilala ka ng mga taga Davao. Pero yung taong bayan? Taong bayan talaga? Kasi alam nyo, tsaka di ba yung pakilala ni Digong sa kanya, hindi pa siya tumatakbo nun. Hindi pa siya tumakbong VP. Mayor pa lang siya. Sinasabi na ni Digong, siya yung pinakamatigas ang ulo sa kanilang lahat, magkakapatid. So sorry. Naunahan ka ng tatay mo sa paninira sa'yo. Oo. Naunahan ka ng tatay mo sa paninira sa'yo. Ay, my goodness. Wag na tayo magpaligoy-ligoy doon. Naunahan ka talaga. Oo, hindi ka talaga partinila. Sanggano ka lang. Nanununto ka ng court sheriff, di ba? Ganun na naman kasimple. Di ba? Naunahan na siya ng tatay niya sa paninira eh. Sinabihan na niya na lahat daw ng mga kapatid niya takot sa kanya. Di ba? Sinabi ng tatay niya eh. Tapos sinabi rin ng tatay niya na nagpapanggap lang daw na siya daw ay na-rape, quote-unquote. Di ba? Siniraan na siya ng tatay niya noon pa. Hindi ko alam kung nabasa niyo yan. Pero try niyo i-google. Si Digong mismo, nagsabi na na
Ewan ko kung bakit niya sinabi. ba't niya sinabi kasi yun? Di ba? But anyway. So, no, actually, in the first place, hindi ka kilala ng taong bayan, number 1. Number 2, naunahan ka na ng tatay mo sa paninira sa'yo. Kaya, anyway. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Hindi ka namin kilala. Kaya sa isang sit-down interview na inilabas mismo ng OVP, naglabas ng saloobin si VP Sara. Kaya gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President. Okay. So kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Okay, saan nga ba siya nanggagaling, guys? Oo. Bakit hindi niya sinasagot yung mga tanong? Saan nga ba nanggagaling ang Vice Presidente? Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, Bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Do you want to test that theory? Let us, please, let's test that theory. Ang sinasabi kasi ni Sara, kaya daw siya tinawag na Martinela kasi hindi lang daw narinig ng mga tao, ng ilang kongresista, take note ha, ilang kongresista, yung mga sagot niya nung hearing. Kaya nilabelan na lang siya na Bratinela. Oh. Let's test that theory. Let's test that theory, mga kotsero. Ito maikli lang na version ng hearing na yun. 6 minutes lang para medyo mabilisan. Oh. Pakinggan natin. Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I'm recognized. Yes. Yes. Yes, Madam Vice President. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Oh, ito yung una niyang sagot ha. Oh, ito yung sagot niya. Okay, sige. Madam Vice President, we have 17 members listed for interpellation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. So, yun po, kami po we will proceed to ask questions. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. Oh. Di ba? Attitude much? Alam niyo mga kotsero, ang kasinungalingan dito ni Sara kasi, ang gusto niyang tignan ng taong, dinadivert niya ang atensyon ng tao sa content nung sinabi niya. Which is actually, walang kwenta yung content. Oo. Kasi ang content lang naman na sinasabi niya is, I will forgo. That's it. That's it. Oh. But the real issue here, mga kotsero, is not the content of her answer, but the attitude by which the content was delivered. Yung attitude niya yung problema. And alam niyo mga kotsero, sa pagpapatuloy sa pag-i-insist niya na wala siyang ibang isasagot kung hindi I will forgo,
ipinakita niya sa lahat ng Pilipino na wala siyang pakialam sa kung merong mga tao na gustong busisiin at usisain yung paggamit niya ng pera. Wala siyang pake. Basta ang habol lang niya, bigyan niyo ako ng budget. Bigyan niyo akong budget. Bahala kayo. Kung gusto niyo yung piso o gusto niyo yung 1 milyon, bahala kayo. Basta bigyan niyo akong budget. Yun lang yun eh. Point number 2. Point number 3, ini-evade niya kasi yung mga tanong. Alam niya na hindi niya kayang sagutin yung mga tanong. Dahil yung mga tanong are difficult questions. Why? It's difficult because it pertains to how she uses the people's money. Tagalog, yung mga tanong na ibinato sa kanya, mahihirapan siyang sagutin. Bakit? Dahil ang mga tanong ay patungkol sa kung paano niya ginagamit ang pera ng bayan. Ayaw nga niyang questionin siya sa kung paano niya ginagamit ang pera eh. Kowa nga, inaaway niya eh. Astang mayor. Pag mayor ka kasi, ikaw na yung punong ikaw na yung dulo. Wala ka nang re-reporta na iba. Ikaw na yun. Ikaw na. Ikaw na talaga. So, mga kotsero, wala siyang paki kahit hindi niya sagutin yung mga questions ng mga kongresista. Wala siyang paki dun. Ang paki niya is sumagot siya kahit hindi related yung sagot niya sa tanong. Alam niyo mga kotsero, abogado naman to, dumaan siya sa law school eh. Alam naman niya yung kapag ikaw ay hindi sumasagot sa ayon ng sa gusto ng professor mo, tatayo ka sa buong subject. Buong duration ng subject at babalik-balikan ka ng professor mo doon sa same na tanong. Hindi lang yun, ibabagsak ka pa 50 ka sa recitation. Alam niya yun. Sasabihin pa sa'yo ng professor mo, your answer is not germane to the topic. Or your answer is not responsive to the question. Is that how you're going to be as a lawyer? You're going to be a stupid lawyer. Ganun yun ka pa. Awayin ka pa. Mura-murahin ka pa. Alam niya yun. So alam niya yung ginagawa niya. Nagpapaka-brat talaga siya. At kahit anong palusot niya, kahit anong paglilinis ng imaayang gawin niya, wala na, nakatatak na sa isip nating lahat yan. Itong nangyari dito. That is acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Okay. Because it is, I believe, karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila Exactly. ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Palagay ko, kung meron pong dadating dito, baka dumagdag po. Pero marami pong issues na hinaharap po tayo ngayon. Kayo po mismo, nakikinig po kami sa inyong speech po kanina kahit na hindi po siya related po sa ating budget. Marami pong na-spark na mga tanong, kaya palagay ko, kaya nga sinabi ko kanina, ilimit natin ang mga tanong tungkol sa budget. So, yun po. So, kung kayo po ay binigyan po namin ng pagkakataon na i-share po ang insights, kami rin po ay magsasabi din po ng aming mga katanungan. So, with that, the Deputy Minority Leader, Madam Franz Chair. Castro, may now proceed. With all due respect, I will not Madam Chair. repeat my question my answer every time there is a question. May I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, I will call you and you can do as you please, Madam Chair. But I will recognize you. Okay. And then, Madam Chair, may I be given the opportunity to explain why I will not and I will forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer in the committee and leave it to the House of Representatives to decide on the budget submitted. Madam Chair, Madam point of Chair. order.
Kasi po tapos na ang presentation time kanina. So that was the opportunity for the resource person para magsalita. So now we have formally entered the interpellation period. So mas mainam po na pakinggan na ng Vice Presidente ang tanong na ating mga House members. Tama po. So, the Chair agrees with the Honorable Chair. Manuel. Excuse me, We will proceed with the question and Excuse me, Madam Chair. Wait or order. please wait to be recognized, sir. So we will proceed That's my at this point point. of order, Madam Chair. And what is your point of order? May we know the rule on which your point of order is based? The Honorable Bautista, may we know the rule on which your point of order is based? Because the Vice President already manifested that Kindly, sir, present the rule so we can rule accordingly. What is the rule on which your point of order? What is the point of order first and the rule on which this is what's the based? point of order also of Congressman Raul? Ha? Anong katangahan You yan? will question Yes. me my point of order. You have to also to question the point of order of Congressman Raul. So we will make the Honorable Di ko alala to di ko alam kung saan Congress, kung saan distrito to si Claude Bautista. Pero kung sino mabumoto dito kay Claude Bautista, pag-isipan nyo ulit ko ibabalik nyo pa doon sa Kongreso ay sabi niya, Madam Chair, point of order. Ipo-point of order ko po yung point of order niya. What the heck? Seriously? Opo, ipo-point of order ko po yung point of order ni Manuel, ni Bulate. Ipo-point of order. Magpo-point of order po kami. Opo. Anong tipaklo. Diyos ko. Sa Davao din. Davao region din to. Ano ba yung mga congressman nyo dyan sa Davao? Ba't kayo ganyan? Point of order ko yung point of order niya, ha? Bakit Bulate? Si Raul Manuel? Kasi nakita nyo na ba siya yung TikTok account ni Raul Manuel? Mukha siyang Bulating inasinan. Ganun. Anyway. Chairman siya ng HNP sa Davao. Kaya pala. Oo. So magmukha tayong tanga para may pagtanggol si Sara. Sige na lang. Honorable Manuel repeat his point of order and the rule, because this is clear based on the rules that we approved during our first hearing relating to the budget. So please repeat that. Madam Chair, ang point of order natin ay bata yun sa paano ang rules of procedure natin sa Committee on Appropriations na after mag-present ng ating mga resource persons, they are given time, kung may slide sila, may video sila, may speech sila, nasa kanila po yun. And after that, ay magpo-proceed sa questions ng ating mga mambabatas. So yun po yung established rules natin sa Committee on Appropriations na supposedly ay alam din ng lahat ng mga members natin. So kung iniiba natin yung format, yan ay pagbabali dun sa established rules ng committee, Madam Chair. Yes, and Madam Chair. so excuse me, Madam Vice Yes, President, there's a point of order that was raised, so we have to first rule on that. Kailangan So there is settle mo na yan. a procedure that we have to follow. Yes. Madam, May I just say that this is not part of the presentation? This is an explanation of my answer. no, but there is a Diba? point of order which we will have to first decide upon. Pasensya na po. Yan ba yun? Hindi raw siya Martinela? So, are you objecting to the ruling of the chair, the Honorable Bautista? So we have taken note of the point of order, which we have accepted, and at this point, the chair rules that we shall proceed. So the Honorable Franz Castro may now proceed with her. Alam niyo mga kotsero, di pa palaging sinasabi ng mga DDS na si BBM daw nagpapalakas sa mga dilaw ngayon. Lagi niya sinasabi yan ng mga DDS. Kung wala si BBM kasi nakipag-alyansa na sa mga dilaw, ganyan ayaw lumalakas sa mga dilaw ngayon, tsaka bla bla bla.
Alam nyo, I beg to differ. Alam nyo kung bakit? Kaya kung lumalakas man ang mga dilaw ngayon at kung medyo bumabango, quote-unquote, ang pangalan ng mga representante ng CPP, NPA, NDF sa Kongreso ngayon, hindi dahil kay PBBM yun, pero dahil yan sa mga Duterte. Tinan nyo mga kotsero, tinan nyo. Obserbahan nyo to. Nagmukhang tama si Raul Manuel sa point of order niya. Bakit? Kasi ang bastos si Sara. Ang bastos si Sara eh. O di nagmukhang tama si Raul Manuel sa point of order niya. So, sobrang bastos ni Sara. Ngayon, yung mga hindi DDS, hindi mga pro-admin, yung mga neutral lang, mga independent, iisipin nila, ba't naman ganyan si Sara? Ang bastos-bastos niya dun sa kay Raul Manuel. Paano pag hindi nila, let's say, hindi nila alam na CPP, NPA operative yung mga yan? O di nakakuha pa sila ng simpatya dahil sa behavior ni Sara? Stupid. It's really stupid. Interpellation. You have the floor, ma'am. Ayun na pala. Oh, yun na. Tapos na yun doon. Diba? Sino ngayon nagpapabango ng pangalan ng mga dilaw? O di sila Duterte. Sila mismo. Oh, sino nag-umpisa ng mga pogo? Sila Duterte. O di dahil nung nahuli si Alice Go, sino ngayon ang tatamaan? O di sila ulit. Kibuloy, pagprotekta na lang kay Kibuloy. Oh. Sino ngayon ang nayayari? Oh, sino ngayon ang bumibira kay Kibuloy? Di ba mga dilawan din? Nung una. Si Risa Ontiveros nga lang ang pumalag kay Kibuloy. So kung bumabango man ang pangalan ngayon ng mga dilawan tsaka mga CPP, NPA, NDF operatives dyan sa Congress, it's because of the Dutertes. Ang dami kasi nilang kabalbalan, number 1. Number 2, kapag kinumpronta mo sila, tulad ng ginawa kanila kay Sara, ganyan ang attitude. Paano ngayon yan? May sagot din siya kung bakit gusto na niyang i-forgo o huwag nang sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas sa budget hearing. Nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. Bago sumalang sa Regardless, mga kotsera, take note regardless if it is a political attack or not, the questions are valid. Na Tagalog, kasi hodang attacking political yan or hindi, yung mga tanong nila ay valid. Tama yung mga questions nila eh. Saan mo gagamitin yung budget? Ba't ka may disallowance? Bakit ka may suspension? Ba't meron ka mga unauthorized bank accounts? Bakit hindi mo natapos yung project mo na ganito? Ba't hindi mo natapos yung project mo na ganyan? Legit yung mga questions eh. Tapos tayong mga nag-oobserba, tayong mga nanonood ng mga hearing, napapanood natin yun. At nakikita natin kung paano niya hindi sinagot yung mga tanong. Yun kasi yung problema dun eh. Kung sinagot niya yung mga tanong, o di walang problema. Kaso hindi niya sinagot yung mga tanong. Ang sagot lang niya, halimbawa ganito, halimbawa ako si congressman, tatanungin ko bakit hindi mo natapos ang 6,000 na classrooms? May ganito may 700 billion ka na budget. O, halimbawa yun ang tanong bakit hindi mo natapos yung classrooms kahit na meron kang 700 billion pesos na budget? Ang isasagot sa'yo, I will forgo the debate, blah 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 blah. Nakuha mo ba yung sagot? Sumagot ba siya? Number 1. Oo, sumagot siya. Number 2, yung sagot ba nun? Yung sagot ba ni Sara ay relevant sa tanong mo? Hindi. So, nasagot ba yung tanong mo? Hindi. Nakita ba ng taong bayan yung sagot mo na hindi relevant doon sa tanong? Oo. O, so ano palagay mo? Anong isipin ng taong bayan sa sinagot mo? Nagtatago ka. Ayaw mo kasing sagutin yung tanong. Yun yung kabobohan ni Sara dyan. Oh. Tapos ngayon,
Iga-gaslight niya tayo. Iga-gaslight tayo ni Sara. Galawang psycho eh. Iga-gaslight tayong lahat. Sasabihin niya, hindi, kaya lang naman hindi ko sinagot kasi inaatake nila ako sa politika eh. Kasi hodang inaatake ka sa politika o hindi, sagutin mo yung tanong dahil ang tanong ay tungkol sa kung paano mo gagamitin ang pera. Yun ang tanong. Nagbabayad ng taxes ang bawat Pilipino dito sa Pilipinas, siguro naman deserve naming malaman kung paano mo gagamitin ang pera na kinukuha nyo sa dugot pawis namin. Kaya ka bratinela. Wala kang pakialam doon. Nipo babies kasi kayo. Hindi kayo nakaranas na magdumi ng kamay para lang makakuha ng kakainin. Hindi kayo naka-experience na bukas makalawa, hindi nyo alam yung feeling naming mga hampas lupa na kapag walang pera ngayon, iisipin kung paano kakain bukas. Kasi nga, kayong magkakapatid, kayong tatlong magkakapatid, mga nipo babies kayo. Tapos tatakbo pa yung mga anak nyo in the future. Diyos ko na. Kawawang Pilipinas. Kawawang Davao City. Kamara, humarap din sa budget hearing sa Senado si VP Sara noong August 20. Dito, giniit din niyang pinupolitika siya ni Senator Risa Ontiveros habang inuusisa ang budget proposal ng OVP. Pero sa loob ng 6 na minutong videong inilabas ng OVP, hindi na ipaliwanag ang mga detalye sa hinihinging mahigit 2 billion peso budget ng ahensya para sa 2025. Ayon sa OVP, September 4 kinunan ang interview. May part 2 pa raw na ilalabas nila bukas kasabay ng pagpapatuloy ng budget hearing ng OVP sa Kamara. Hinamo naman ng ilang kongresista si VP Sara tunayang hindi siya spoiled brat sa pamamagitan ng pagrespeto sa pagbusisi ng mga kongresista. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre kung bakit sa labas ng Kamara nagpapaliwanag si Duterte. Giit ng kongresista, sa budget process dapat magsalita ang bise sa ngalan ng transparency at accountability. Ayon naman kay Assistant Majority Leader Jill Bongalon, kung tingin ni Duterte na wala siyang kasalanan, dapat magpaliwanag siya sa mga hakbang ng kanyang tanggapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ayun na nga ang problema dyan. Yun na nga ang problema dyan kay Sara. Wala naman siyang pakialam eh. Wala siyang paki. Ang dami na nga natin natuklasan recently eh. Meron dami niyang 12 billion yung kanyang disallowances, mga notices na nakuha niya. Notice of disallowance, notice of suspension, notice of charge, 12 billion mahigit. Out of 700 billion na budget niya. Hindi natin alam kung paano ginastos yung confidential funds niya. Bakit? May notice of disallowance siya eh. More than half of her confidential funds are notice of disallowance. It's stupid. It's stupid really. Tapos gagawa siya ng gantong video para isalba yung sarili niya. Buti sana kung nakakasalba ng sarili yung pinagagawa niya. Kaso hindi. Walang silbi. Pinakita lang niya lalo na wala siyang kwentang vice president. Oo, yun lang yung pinakita niya dyan. Nagpaliwanag ka sa labas, hindi ka nagpaliwanag sa loob ng House of Representatives. Ito pa nakakatawa. Syempre re-rest back si super ate ng pangalawang pangulo. Sabi, magsilbing paalala ito na ang gusto nyong paglaruan ay ang demokrasya. Ito yung tungkol dun sa sa impeachment daw. Oo. Ang mahakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang paghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Sinabi niya. Pag daw in-impeach tong si Sara Duterte. Baka nakakalimutan niya sa 32 million na yun, 31 million bumoto rin sa kapatid niya. 31.8 actually.
31.8 billion bumoto rin sa kapatid niya. Pero ngayong dinidestabilize yung administrasyon ng kapatid niya, may ginagawa ba siya? Wala. Nakikisama pa siya doon sa mga nagdi-destabilize. Napakawalang kwentang kapatid. Alam niyo ako, sa akin walang problema kung di niya kakampihan si PBBM eh. Kasi pangit din naman kapag magkapatid kayo, tapos pareho kayo nasa gobyerno, tapos kayo lang palagi yung nagsasama. Parang nipo din ang dating eh. Parang nipo din ang dating. Pero, at the very least, magpaka-fair ka. Kung binabatikos mo yung kapatid mo, batikusin mo rin yung, yung kaibigan mo. Yun na lang hinahanap ko sa kanya eh. Kung babatikos ka sa kapatid mo, batikusin mo rin yung kaibigan mo. Siguro mas madaling bumatikos ng kaibigan kaysa kapatid, di ba? Ang dami-daming kabalbalan nung pinagtatanggol niya ngayon. Doon pa lang sa budget. Doon pa lang sa budget, ang dami-daming kabalbalan. Pagtatanggol pa niya. Tapos konting galaw lang ng kapatid niya, kung makasita siya, wagas-wagas. Stupid. At the very least, you should expect fairness eh. At the very least. Kung hindi mo kakampihan yung kapatid mo, o di mo rin kampihan yung kaibigan mo. Kasi wala eh. You can't expect anything from them. So, ang ending pa rin, mga kochero, Bratinela pa rin si Sara. Bratinela pa rin siya, guys. Oo. Isa pa rin siyang higanting brat. If she is impeached, well deserved. I think marami na nagsisisi. Hindi na lang ako. Marami na nagsisisi na binoto namin si Sara Duterte. Sana talaga hindi na lang namin siya binoto. Kasama ako dun sa mga nagsisisi na binoto ko si Sara Duterte. Nagsisisi rin ako na kinampanya ko si Sara Duterte. Diyos ko. Hindi na mauulit yun. Never na akong kakampanya para sa Duterte at sa mga kaibigan nila. Wala. Last na yun. Hindi na. Sabi nila, ang nasa huli ang pagsisisi, well, ayan na nga. Nagsisisi na. Kaya, ayun mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyo patuloy pagsuporta sa ating channel, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?